bansa. Oy, noong Tuesday nga po, no, sa pangunguna ng La Visual Corporation, ginanap po ang third Philippines Finest Business Awards. At isa nga po sa binigyan ng pagkilala ay isa pong entrepreneur. Siya po yung sumisimbolo sa kwentong tagumpay. Siya po ay successful entrepreneur at may-ari ng Renaissance Credit Collection and Recovery Solutions Corporation. Kakasama po natin ngayong gabi si Ma'am Sara Luningning. Good evening po, ma'am. I'm sorry? Hello, sir. Narinig niyo po ako, sir? Yeah, naririnig po namin kayo, ma'am. Opo. Sir, pasensya na po kasi akala ko kasi Google Meet po yung pala Zoom. It's okay, ma'am. Nag-download po kasi ako, sir. Sorry. Alright. Magandang gabi po, sir. Ma'am Sara, welcome po sa KNB News. Bayan po tayong napapakinggan sa Radyo Pilipino Paris ng ating mga kababayan sa Europa at gayon na rin po sa Winners Life Hong Kong. Marami po tayong mga kababayan na nasa abroad na nais nang umuwi ng Pilipinas pero walang idea sa pagnenegosyo because buong buhay po nila sila po yung naging empleyado. So kami po ay nag-i-interview ng mga kagaya nyo, mga businesswoman, entrepreneurs, para malay nyo yung makapagbigay po kayo ng idea sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo. So nakita po kita, ma'am, napakaganda po ng dress ninyo nung Tuesday evening sa event. Ayan. Opo, sir. Thank you po. Okay. Ngayon, pagkwentuhan po natin, ma'am, ito pong... May konting slow lang po kasi kami, sir. Sorry. Okay lang po. Sige po. Sige po, ma'am Sara, maaari niyo po bang pakikwento saan po nagsimula yung journey nyo bilang entrepreneur? At paano nyo po naisip na pasukin itong credit collection business? Sir, kasi nung panahon po kasi, sir, dati po kasi talaga ako nagtatrabaho sa ibang agency. So, kaya po ako, sir, nakaisip po nan. Kasi one time po kasi, sir, may binuhay po ako isang collecting agency na pasarado na. So, nung buksan ko po yun, sir, so napag-isipan ko po, sir, na magtayo po ako ng sarili kong agency kasi knowledgeable talaga po ako, sir, sa collection. Kaya po, sir, naisip ko po talaga siya, sir, na i-put up po in my own. Ilang years na po itong company nyo, ma'am? Mag-8 years na po ngayon pong, supposedly po, sir, dati po kasi siya, bago po naging Renaissance, naging SMRD po siya, so sole proprietor to the corporation. So, from the 2018 hanggang 2025, naging bagong company po kami nitong 2025. Okay. Maaari niyo po bang pakapaliwanag, ano po ba yung ibig sabihin ng credit collection business? Ano po ba ito? Kami po kasi, sir, ang third party po ng mga bangko, pero as of now po, ang aking kliyente, kung naririnig niyo po, sir, yung mga Kauslay, so dati po namin naging client po siya. Ngayon po, sir, ay AFPC Multipurpose Cooperative, ACDI, mga government sector po siya. And then may mga private din po kami for individual. So yun po yung mga kinikater po namin, mga third party po kami. So nag-litigate din po kami, sir, pag gusto po ng kliyenteng i-litigate na po yung mga file po ng bawat debtor po naming hawak. It depends po, sir, doon sa kinikater po namin na years kung hanggang kailan po namin siya hawakan. Sige, pakipaliwanag po, paano po nag-ooperate ito? Umutang sa bangko, then third party po kayo? Pakipaliwanag po. Opo. Example po, sir, may isang financing. Halimbawa po, may isa pong financing. Then yung financing pong yun, sir, hindi na po nagbabayad sa kanila ang kanila pong mga kliyente. So ang ginagawa po nila, naghahanap po sila ng mga third party. So ang tawag po sa amin, sir, is outsourcing. So kukunin po yung serbisyo namin, after po nakunin po ang serbisyo namin, i-endorse po sa amin yung account, kami po yung magko-collect. So ganun po yung proseso po namin. Okay. More on collection process po kami, sir. So paano po yung profit paano nyo po nakukuha yung profit dun sa collections ninyo? Sir, sorry po, nakukuha po namin sa profit po, sorry. Paano po kayo kumikita sa pagiging third party? Sir, bali po kami kasi no cure, no pay. Kung wala po kaming collection, wala po kaming income. Okay. So,
Well, So, kailangan po talaga, sir, matyagaan po talaga namin na makoleksyonan po talaga yung mga borrowers po na nahandle po namin. mm, So, as of now naman po, sir, for the past 8 years, nagiging ongoing naman po siya, sir. mm. Sila, ano po yung mga most common na borrowers? Borrowers po ng ano ito? Sir, sorry po talaga. May na lang po talaga yung dating po dito sa amin. Yes po, sir, again. What do you mean by borrowers? Ano po yung hiniram nila? Mga kwan po siya, sir. For example, si Juan de la Cruz, may utang po sa isang bangko. So, yun po ang tawag po namin doon, mga debtors po at saka borrowers po. Mhm. Okay. So, yung borrowers na yun, kailangan, hindi na sisingilin ng bangko. Kayo na yung maniningil. Tama po ba? Yes po, yes po. Kami na po ang naniningil. Mm. So, paano po ba yung sistema ng inyong paniningil? Kasi may mga nababalitaan kami na may mga harassment din, lalo na yung mga nakikita natin online na loaning companies, ano? At meron ding mga kaso ng harassment sa paniningil. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Sir, kami po kasi, ang kaibahan po namin sa kanila, once po na na-endorse po sa amin ng account, ini-investigate muna po namin one by one. Mhm. So, kami po ay may isang abogado, yung abogado po namin, unang-una po pinuproving muna po namin sila, and then nagpapadala po yung abogado po namin ng demand letter sa kanila. So, tamang proseso po, sir, ng base po sa Bangko Sentral po natin ng Pilipinas, sinusunod po namin kung ano po yung batas nila. Unang-una po, nagpapadala kami ng mga letters at in-ocular visit po namin sila. So, sa akin po kasi, sir, palagay, ang pagko-complain po kasi ng mga debtors po or mga borrowers or yung mga nangungutang, it depends po sa pakikipag-usap po ng mga collecting agency po sa kanila. Yung Mhm. tinatawag po kasi, sir, harassment, sorry po, sir, in my words, sa mga kalaban ko pong industriya po ng agency, ang kinaibahan po namin sa kanila, more on ocular visit po kami. Hindi po kami tumatawag sa phone. Kung kami man po ay tumatawag sa phone, to verify lang po. Pero most Mm. probably po talaga, sir, sa team ko po in my part, bilang ako po, sir, ang naging leader po nila, ako po ang may-ari, talagang tinuro ko po sa mga tao ko, sir, na kailangan po i-ocular visit po ang bawat debtor. Kasi, sir, kaya po, sir, sa akin po ngayon, sa aking status ko ngayon, wala po kayo makikita sa akin manpowers. Ang Mm. akin lang pong manpowers ngayon, ako bilang sarili ko, admin, 2 field officer, skipper. Kasi ako po, sir, talaga more on travel po ako. Kasi, yun nga po, sir, kahapon nga po, in-interview po ako ni Sir Wig sa Net25. Mm. Sabi nga din niya sa akin, ano yung naging pundasyon mo? Paano ka nagkakaroon ng manpowers? Ang sagot ko sa kanya, sir, wala po ako manpowers kasi natatakot po ako sa mga napapanood ko sa TV or mga kinukuha po ng NBI, kinukuha ng mga pulis. Ayaw ko pong maging ganun, sir, kasi bago ko po binuhay itong agency to, sir, ano po to? Pagod at talagang pinaghirapan ko ng 7 taon po para lang makuha ko to. Kasi para po kasi sa akin, sir, hindi naman po basihan yung pera talaga. Tayo po, sir, kailangan po talaga natin ang pera. Pero para sa akin, sir, basihan ko po ang pera, pagmamahal po sa mga bawat hawak po naming accounts. Kung talagang walang pambayad po yung tao, talagang binibigyan na po namin talaga ng ultimatum, ma'am, mga clients, ito po mga taong ito talagang walang pambayad. So, wala na po tayong masisingil sa kanila. Kahit kasuhan pa po natin sila, wala na po tayong magagawa pa. So, ako, sir, bilang ako po ay nag-area po sa bawat pinupuntahan ko, iniisip ko po, sir, na ang bawat puntahan ko po ay mga pamilya po namin. Kasi pag inisip mo, sir, na ibang tao ang iyong sinisingil, ang iyong utak po, sir, matitrigger ka doon sa perang i-incomein mo eh. Mm. So, bali po kami, sir, ay patas. So, ang akin lang, sir, bottom line, wala po akong pwedeng ituro sa aking mga tao na singil ng singil. Ako po, sir, bilang ako po ay nagpapababa po ng aking collection fee. Even po ang aming abogado, sir, Attorney Alan Jones Lardizabal, napaka-meticaloso po niya, sir, sa aming pong larangan ng aming collection. So, sir, hindi po ako pwedeng ihalin tulad ko ang sarili ko sa mga sinasabi na naririnig po nyo na tinatawag na scammer or nanghahara. So, hindi po ako pwedeng ganun, sir. Mahirap po Very yun. well Lalo said. na po kung ako po, sir, ay isang public
po dito sa atin na tumutulong po talaga sa mga katulad po natin. All right. Very well said, ma'am. Kasi alam nyo, may negative connotation ano, pag credit collection. You know why? Because may mga papabalita nga no, na ibang mga credit collection, may nagpadala ng ataul, may nagpadala ng bulaklak ng batay para lang takutin Patay. yung kanilang sinisingil. Ano? So, yung mga ganun talagang dapat i-demanda yun. Pero yung katulad ni ma'am, ito po yung lehitimo. Pero ma'am, sa totoo lang, ano, mukhang ang puhunan mo dito, ang puhunan mo ay yung naging experience mo before sa credit collection company rin. Magkano po yung pinuhunan mo sa inyong kumpanya? Sir, sa totoo lang po, ako po wala naging puhunan. Pag kayo po, sir, nagtayo po ng isang collecting agency, siguraduhin niyo po, sir, na alam niyo po ang inyong papasukin pag kung kayo po isang ahente. Kailangan po, sir, pagdaanan mo ang pagiging ahente para maintindihan mo, sir, kung paano po yung proseso po, kung paano ka papasok sa negosyo. Ang akin naging puhunan ko po, sir, karisma ko po at pakikipag-usap po sa kapwa-tao ko po para makakuha po ng kliyente. Kung ako man po, sir, naggumastos ng pera, nagtayo po ako, sir, ng 2 computers, 2 agent lang po at isang field lang po. Yun lang po, sir, naging puhunan ko po sa una. Okay. So, third party na naniningil, ano? Well, marami pong may utang sa akin. Pwede pong kayo yung maningil. Okay lang po, sir. yung ano, minsan kasi pag naniningil kami, medyo masungit pa eh. Nakakatakot maningil. Anyway, ma'am, kayo po'y tumanggap ng pagkilala no, sa third Southeast Asian Premier Business and Achievers Award Apo. as Premier Achiever Trusted CEO in Credit and Collection Services. Ano pong pakiramdam na muli po kayong nakatanggap ng pagkilalang ito, ma'am? Opo. Sir, bali po ito ay pa-third time ko na po talaga kay La Visual. Kaya sa totoo lang, sir, thankful pa rin po. Thankful po talaga ako kasi nakilala ko si La Visual. Kasi mas lalo po nag-enhance po yung aking, yung aking confidence po nung sumali po talaga ako kay La Visual. Mhm. Thankful po talaga ako kay La Visual kasi marami ako natutunan sa kanila. Mhm. Okay, Ma'am Sara, may mensahe ka po ba sa mga kababayan natin na gustong maging entrepreneur? Sa kasalukuyan, sila po yung empleyado at nagbabalak pong magnegosyo. Kung ano man pong negosyo yung papasukin nila, ano pong inyong maipapayo sa kanila, ma'am? Para po sa akin talaga, sir, kailangan po pag pinasok mo ang isang negosyo, alam mo yung papasukin mong negosyo. Unang-una po kasi, sir, kailangan talaga ipag-pray mo niyo po talaga kung ito ba ay para sa iyo. At saka, sir, kailangan po may passion ka po, sir. Kasi pag ikaw ay walang passion, hindi mo makukuha yung gusto mong negosyo. So, kailangan po may pananampalataya po tayo. May seguridad po tayo sa sarili natin na yung papasukin nating negosyo. Ito ba ay para sa akin? Ito bang negosyong ito ay para sa kakahinatnan ba kung hanggang magpapatuloy ba ito hanggang doon? So, para sa akin po ang advice ko, sir, ay kailangan po meron po tayong passion, may pagmamahal po tayo sa ating sarili kung paano natin siya papasukin, may pananampalataya po tayo at saka yung pag-trust to God. Yun lang po, sir, ang maipayo ko po. Alright, very well said, At ma'am. saka, sir, mahalin niyo po kung ang itatayo po yung collecting agency, ang unang-una mo, sir, mamahalin po yung taong sinisingil mo. Wow. Yun lang po. Kasi siya po nagbibigay sa atin ng collection sa amin po. Kasi para sa amin sila po ang nagbibigay ng aming kabuhayan. Alright. Ma'am Sara, baka bilang panghuli, baka may mga gusto kang pasalamatan. Yun lang naman po, sir. Anyway, sir, bali po ay nagpapasalamat po talaga ako, sir, kay La Visual bago po sa tayo magtapos. Tapos, sir, ako po ay lalaban po ng Queen of the World, ng single mom. Kung kami po ay mananalo dito sa Pilipinas, kami po ay pupunta ng US at doon po kami ilalaban. Sa hari na po, pala rin po talaga kasi may gusto po talaga ako ipaglaban. Kasi sir, ako po ay may mga advocacy. Good luck po sa inyo, ma'am. At nasa likod niyo po ang aming mga panalangin at suporta. Maraming salamat po. At more power Thank you po. po, sir. Thank you po. More power po sa inyo pong kumpanya, no? At sana ay matularan po kayo ng iba pang mga kababayan. Again, mga kababayan, nakapanayan po natin, Ma'am Sara Luningning. Thank you so much. God bless po, ma'am. Thank you po.
Thank you. Sir, thank you so much po. Thank you. Alright, maraming salamat po. Happy weekend!